Tawagin niyo ako sa pangalang Rebecca. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento ng aking ina na tawagin po nating Lydia. Nangyari raw ito noong dalaga pa lamang yung nanay ko at nakatira pa sa Aklan. Naengganyo rin po akong ibahagi itong kwento na minsang naikwento rin sa akin ng nanay ko dahil sa pakikinig ko po nitong mga nakaraan sa mga kwento dito. Pagpasensyahan na po ninyo kung medyo hindi gaanong maganda yung paraan ko ng pagkakakwento. Basta't ginawa ko naman po yung makakaya ko upang isulat at ipadala ito sa inyong channel. Ayon kay nanay, simula sa edad na 10 taong gulang pa lamang ay naging magkaibigan na raw sila ni Aling Malu. Lumipat kasi noon sa kanilang baryo ang pamilya ni Aling Malu at nataong malapit lamang yung bahay ng mga ito sa bahay ni nanay. Kaya umusbong nga kaagad ang maganda nilang samahan. Halos tinuring na nga nilang magkapatid yung isa't isa. Lalo na si Aling Malu na nag-iisang anak lang ng kanyang mga magulang. Naging maganda noon ang kanilang samahan at naging kasangga na nga nila yung isa't isa, lalo na pagdating sa mga problema. Hanggang sa magdalaga na nga sila noon. Dahil sa hirap ng buhay, nagtrabaho sa ibang probinsya si Aling Malu para makatulong sa kanyang mga magulang. Lumipas daw yung mga taon at walang naging komunikasyon sina nanay at Aling Malu. Pero makaraan daw yung mga ilang taon, biglang umuwi sa kanilang probinsya si Aling Malu. Masaya naman daw yung nanay ko noon dahil makikita nga niya ulit ang kanyang kaibigan. Pinuntahan pa nga ito ni nanay sa kanilang bahay pagkarating nito. Nagkita nga silang dalawa at nagkamustahan. Noon nga ay napag-alaman ni nanay yung dahilan kung bakit umuwi sa kanilang probinsya ang kanyang kaibigan. Plano na kasi naming magpakasal ni Joaquin. Sabi daw ni Aling Malu sa nanay ko habang pinapakilala niya rito ang kanyang nobyo. Nagulat yung nanay ko dahil sa sinabi ni Aling Malu. Ngunit nakaramdam naman siya ng saya dahil magkakaroon na nga ng asawa yung kanyang kaibigan. Habang wala si Joaquin noon, naisip ni nanay na tanungin si Aling Malu tungkol doon sa lalaking yon. Hindi naman nagdalawang isip yung kanyang kaibigan na ikuwento sa aking ina kung paano nga sila nagkakilala ng kanyang nobyo. Ayon daw kay Aling Malu, nasa 10 buwan pa lamang silang magkarelasyon ni Joaquin at mag-iisang taon nang magkakilala. Tinanong pa ni nanay ang kanyang kaibigan kung sigurado na nga ba ito sa pagpapakasal sa lalaki. At walang pag-aalinlangang sinagot naman daw yun ni Aling Malu na talagang buo na nga yung kanyang desisyon. Kilalang kilala mo na ba yung lalaking pakakasalan mo? Alam mo ba yung pinanggalingan ng pamilya nito? Tanong pa raw ni nanay. At tila nakaramdam daw ng inis si Aling Malu kay nanay. Dahil nga sa mga naging tanong nito. Ngunit kahit na ganoon, ay sinagot pa rin daw siya ng kanyang kaibigan. Nakilalang kilala na nga niya yung lalaki. Tanging pagtango na lamang daw yung naitugon ng aking ina. At hindi na nga ito nagsalita pa. Nagpaalam rin si nanay sa kanyang kaibigan na uuwi na muna ito. Kaya tinanguan na lamang daw siya ng kanyang kaibigan. Naglakad na palabas ng bahay ni Aling Malu noon si nanay matapos nitong magpaalam sa kanyang kaibigan. Noong naglalakad na nga siya palayo sa bahay ni Aling Malu, napalingon pa siya dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Dahil nahuli niyang nakatingin sa kanya ang nobyo ng kanyang kaibigan mula sa bintana ng bahay ng mga ito. Ipinagtaka ni nanay noon ang ginawang pag-alis ng lalaki sa bintana matapos siyang mahuli ni nanay na nakatingin dito. Ano ba yung problema ng lalaking yon sa akin? Mukhang hindi maganda yung kutob ko sa kanya. Bulong pa nga ng nanay ko sa kanyang sarili at ipinagpatuloy yung kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Nang mga sumunod na araw noon, hindi na muna nagpunta sa bahay ni Aling Malu si nanay. Hindi niya alam pero
Kakaiba talaga yung kanyang kutob sa nobyo ng kanyang kaibigan. Lumipas naman ang mga araw noon. Palapit din ng palapit ang nakatakdang araw na ikakasal na nga itong si Aling Malu sa kanyang nobyo. Subalit simula ng araw na dumating sina Aling Malu kasama si Joaquin sa baryo, tila may mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang umaga raw noon, nagulantang yung mga tao sa baryo dahil sa isang nakakagimbal na pangyayari. May isang kababaryo raw kasi nila ang namatayan ng mga alagang baka sa hindi matukoy na dahilan. Ayon sa kababaryong yun ni nanay, nakita na lamang daw niya ang 2 alagang baka na nakahandusay sa kulungan ng mga ito. Wala nang buhay at wakwak na raw yung tiyan at nagkalat na nga yung mga lamang loob. Dahil doon, marami tuloy sa kanilang mga kababaryo ang nagsabing marahil ay aswang daw yung may gawa ng mga pagpaslang na iyon ng kanilang mga alaga. Nakaramdaman naman ng takot ang mga tao sa baryo ni nanay dahil sa bagay na iyon. Simula nga nang mangyari yon, halos lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay takot nang lumabas ng kanilang bahay. Lalo na nga kapag malalim na yung gabi. Nag-aalala rin daw yung iba sa kanila dahil may mga alagang hayop din yung mga ito na maaring biktimahin ng aswang. Ngunit makalipas yung ilan pang mga araw ay hindi na rin naman naulit yung ganong pangyayari. Kaya naisip nilang baka hindi naman aswang yung nang bibiktima sa mga baka. At dahil doon, kahit papaano ay nabawasan yung takot at pangamba ng mga tao sa kanilang baryo. Isang gabi naman noon, hindi inaasahan ni nanay ang makikita nito sa may labas ng kanilang bahay. Dahil hindi nga siya makatulog, napagpasya niyang buksan yung bintana ng kanyang kwarto. Saktong pagkabukas nga niya ng bintana, natuon kaagad ang kanyang pansin sa isang pamilyar na bulto ng tao na tila nakatayo at nagtatago sa madilim na parte ng daan. Kung hindi nagkakamali yung nanay ko, ay parang si Joaquin daw yung taong yon. Kaya ipinagtaka niya kung ano nga bang ginagawa ng lalaki roon ng mga ganong oras ng gabi. Dahil doon, ay sinarado na lang ni nanay yung bintana ng kanyang kwarto at nagpas siyang lumabas na ng kanilang bahay upang puntahan at kausapin yung lalaking yon. Noong makalabas na nga si nanay, nagtaka siya dahil wala na yung lalaki sa kanyang kinaroroonan. Nagpalinga-linga pa nga yung nanay ko, ngunit talagang hindi raw niya makita yung lalaki. Napakibit balikat na lamang daw siya at bumalik na lamang sa kanilang bahay upang makatulog. Hindi na rin naman siya nahirapan pa dahil nakatulog rin daw siya pagkahiga niya sa kanyang kama. Kinaumagahan noon, nagpasya nga si nanay na puntahan sa kanilang bahay si Aling Malu. Naabutan naman niya ang kanyang kaibigan na tila may hinihintay sa may tapat ng kanilang bahay. Kagad raw niya itong nilapitan at kinausap. Napatanong daw si nanay kung sino nga ba yung hinihintay nito. At sinabi naman daw ni Aling Malu sa kanya na si Joaquin, yung kanyang hinihintay na umuwi. Nagkaroon naman ng pagkakataon noon si nanay na tanungin si Aling Malu kung magkasama ba sila ni Joaquin kagabi. Sinabi pa nga ni nanay sa kanyang kaibigan ang eksaktong oras na nakita niya yung lalaki sa may labas ng kanilang bahay. Nangunot naman daw yung noo ni Aling Malu dahil sa naging tanong ni nanay. Mga ganong oras, dito si Joaquin natutulog sa may sala eh. Wika pa raw ni Aling Malu kay nanay. Yun ay dahil hindi pa nga sila nagtatabi, gayong hindi pa sila kasal. Hindi na nga naitago ni nanay kay Aling Malu ang kung ano mang nakita niya ng gabing yon. Sinabi niya rito yung tungkol sa bagay na iyon kaya nagtaka naman daw si Aling Malu. Gayong ang kanyang alam ay natutulog nga yung lalaki ng mga ganong oras. Ipinilit pa raw nito na baka mali lang nang nakita yung nanay ko. Napakibit balikat na lamang daw yung aking ina. Umuwi nga raw siya kagad bago pa siya maabutan ni Joaquin.
Nagpaalam na rin daw siya kay Aling Malu agad. Binalaan naman ito yung kanyang kaibigan na bantayan at matyagan ng mabuti ang lalaking kanyang mapapangasawa. Mabuti na nga lang daw at hindi naman nagalit si Aling Malu sa sinabi niyang yon. At nakitaan pa nga raw niya ito ng pag-aalinlangan sa mukha dahil sa kanyang mga sinabi. Hindi alam ni nanay pero malakas yung kanyang kutob na merong kakaiba sa lalaki. Simula kasi nang dumating sa kanilang baryo kasama si Aling Malu, ay nagsimula na yung mga kakaibang nangyayari, gaya na lamang ng pagkamatay ng mga alagang hayop na winakwak na yung mga tiyan. Hanggang sa isang gabi noon, napatunayan ni nanay na may lihim ngang pagkatao si Joaquin. Nakahiga na raw noon si nanay sa kanilang kama. Ngunit hindi raw siya makatulog. Na hindi nga rin niya maintindihan pero parang meron daw na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang nagtungo sa may bintana ng kanyang kwarto at sumilip doon. Bago nga niya yon binuksan. At saktong pagkasilip raw ni nanay, ay nakita raw niya si Joaquin na nakatayo sa may labas ng kanilang bahay. Nakatingin daw ito sa kanyang bintana. At animoy naghihintay na magbukas yon. Maliwanag yung paligid noon dahil kabilugan ng buwan ng gabing yon. Sa takot daw ni nanay ay hindi nga niya itinuloy yung pagbukas sa kanilang bintana. Bagkus ay pinagmasdan na lamang daw niya mula roon yung lalaki. Walang ano-ano raw noon. Biglang naglakad papalayo yung lalaki. Napabuntong hininga naman yung nanay ko at inakala niya na umalis na rin yung lalaking yon. Ngunit ganoon na lamang yung gulat ng nanay ko nang mapansing may nakatayo pa rin doon at animoy nagtatago lamang sa dilim. Nang lumabas daw yung nakatagong yon, ay hindi makapaniwala si nanay nang makita niya ang isang maitim na nilalang na may mapupulang mga mata. Balot na balot ng makakapal na balahibo yung katawan nito at merong mahabang mga braso. Pansin din daw ni nanay yung matutulis nitong mga pangil na hindi nga nito maitago. Ganon din yung mga kuko na talagang mahaba. Napatras ng bahagya yung nanay ko noon, lalo na nga nang mapagtanto niya na papalapit sa bintana niya yung nilalang na iyon. Makalipas yung ilang sandali, nakarinig na lamang siya ng magkakasunod na pagkaluskos doon. Hindi gumawa ng ingay yung nanay ko ng mga sandaling yon. Sa takot na baka malaman ng nilalang, nagising pa siya at sirain yung kanyang bintana upang pasukin siya nito. Minatsyaga ni nanay yung kanyang paligid habang iniisip kung si Joaquin nga ba yung nilalang na iyon. Nasa ganong sitwasyon si nanay nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Lydia, ako ito si Malu. Tawag raw ng boses sa kanya. Inakala nga ni nanay na kaibigan nga niya yung tumatawag sa kanya. Kaya dali-dali raw siyang lumapit sa bintana at sumilip raw siya roon. Ngunit imbis na si Malu yung kanyang makita, ay sakto rin daw na sumilip din doon yung nilalang. Kaya mapulang mata daw nito yung tumambad kay nanay. Napasigaw raw agad yung nanay ko at napatras. Nawalan pa nga siya ng balanse kaya natumba raw siya ng mga sandaling yon. Magkakasunod naman noon yung pagkaluskos ng nilalang na animoy nais nga nitong sirain yung bintana ng kwarto ni nanay. Natigil na lamang yung mga pagkaluskos na iyon nang marinig marahil ng nilalang na papalapit na sa kwarto ni nanay ang kanyang mga magulang. Nang makapasok nga yung mga magulang ni nanay sa kwarto nito, kagad nilang nilapitan si nanay at tinanong, Si Joaquin po. Aswang po si Joaquin. Wika raw agad ni nanay, sabay turo sa kanyang bintana. Binuksan naman daw yun ng kanyang ama at tinignan nga yung nasa labas nito. Narinig na lamang daw nilang napamura yung kanyang ama dahil sa nakita nitong nilalang
na tumatakbo papalayo sa kanilang bahay. Hindi naman nagdalawang isip yung ama nito na sundan yung nilalang na iyon. Hindi man raw niya naabutan at nakita kung saan nga ba yung nagpunta, ay nakasalubong naman daw ng ama ni nanay si Aling Malu kasama yung mga magulang rin ito. Napatanong ang mga ito kung sino nga ba yung hinahabol ng ama ni nanay. Kaya't sinabi naman ni Lolo na aswang yung kanyang hinahabol. Hindi nga rin na itago ni Lolo at sinabi nito na si Joaquin daw yung aswang na iyon. Dahil nakita nga mismo ni nanay. Inakala naman itong magagalit yung pamilya ni Aling Malu at maging yung babae. Ngunit sa nangayunan naman daw nila ang sinabi nito na marahil ay si Joaquin nga yung aswang na iyon. Sabay na lamang daw silang bumalik sa bahay ni nanay at ikwinento na lamang daw ni Aling Malu kay nanay yung tungkol sa kanyang nadiskubre. Minatsyagan daw kasi niya yung lalaki dahil nagduda rin siya. Base nga sa mga sinabi sa kanya ni nanay. At hindi nga siya nabigo roon nang makita niya yung lalaki na lumabas sa kanilang bahay imbes na matulog. Dahil doon ay ginising nga niya ang kanyang mga magulang upang sundan yung lalaking yon. Ngunit hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Kaya naisipan nilang tumungo rin sa bahay ni nanay. Kaya't nagkasalubong nga sila ni Lolo. Nagalit pa noon yung mga magulang ni Aling Malu kay Joaquin dahil sa ipinaglilihim nitong aswang pala siya. Humingi pa nga raw ng tawad si Aling Malu kay nanay. Ngunit sinabi ni nanay na wala naman itong kasalanan dahil maging siya ay hindi rin alam na aswang ang lalaking kanya sanang mapapangasawa. Nakumpirma na rin daw kasi nila dahil mula raw nang mangyari yon, wala na raw na Joaquin pang bumalik. Hindi na raw ito nagpakita pang muli. Dahil sa pangyayaring yon, hindi rin nga alam nila Aling Malu kung saan na nga ba ito nagpunta. Nawala na lang daw ito nang walang paalam. Marahil ay natunugan na nga nito na nadiskubre na nga nila Aling Malu yung kanyang pagkatao. At kapag bumalik pa siya ay baka ikapahamak pa niya, baka harap-harapan pang maibulgar ang kanyang pinakatatagong lihim. Naking pasalamat naman daw noon ni Aling Malu sa nanay ko dahil kamuntika na nga siyang magpakasal sa isang aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.